final interview before a trip abroad. A quick Q&A with a Star Talk reporter. Normal na kaganapan sa buhay ng isang artista. Sino ang makakapagsabing magbubunga ito ng isang pagtataray? July 5, takdang umalis si Angel Locsin at ang kanyang manager na si Becky Aguila para sa US para sa premiere night ng pelikulang Angels. Mula sa LA, tutulak silang London, kung saan mag-enroll sa crash course in fashion design ang artista. Nagpa-interview si Angel sa Star Talk field reporter na si Jopay Maniago sa Centennial Terminal bago sumakay ng eroplano ang dalawa. Ngunit bago pa siya umalis, umikot na ang mga usap-usapan tungkol sa paglipat ni Angel sa kabilang istasyon. Kaya't normal lang naman na tanungin ng Star Talk si Angel, isang contract star ng GMA, kung may katotohanan ang mga usap-usapan. Biglang-bigla, nag-iba ang mukha at boses ni Angel. Si Jopay, saan pupunta itong interview natin? Ano ba ito? Ha? Ayokong mag-comment ito kung sa Ate Jopay. Kasi, gusto ko lang talaga magbakasyon. Yeah, yes. Okay. Nagulat ako. Okay. Pati ang asta ni Angel ay nagbago din. At bagamat bahagi na ng buhay niya ang humarap sa kamera, bigla niyang pinapatigil ang pagsunod ng Star Talk cameraman sa kanya. Although we have always covered Angel's career and her moves, di na namin inilabas ang issue tungkol sa engkwentrong ito, bagamat lumabas ito sa mga pahayagan. Ngunit di kaya isa itong malaking pagbabadya ng issue ngayon pinag-uusapan? Balikan natin ang mga pangyayari. Ayon sa GMA Management, nagtapos ang co-management contract between GMA and Becky Aguila noong Marso. Ngunit bago pang formal na matapos ang kontrata, marami ng meeting ang naganap upang pag-usapan ang bagong kontrata ni Angel at para ayusin ang anumang problemang mayroon ito sa kanyang home studio. Nais sana ng GMA na makapirma na si Angel bago pa ito umalis patungong London. But the network was continually reassured by Becky Aguila as well as Angel's father that there was no need to rush into a contract signing since Angel's loyalty was to GMA. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Ayon sa Philippine Entertainment Portal, nilinaw ni Becky Aguila na hindi lumapit ang kabilang estasyon para lumipat si Angel. Siya mismo bilang manager ang nagparamdam na maaaring lumipat si Angel sa poder nila. In such cases, greener pastures always mean greener pesos. A quick check with GMA Artist Center reveals that from 2006 to June 2007 alone, GMA Artist Center managed to close endorsement deals for her, amounting to over 60 million pesos. Bagamat walang opisyal na pahayag ang kabilang estasyon tungkol sa tunay na estado at kinalabasan ng feelers ni Becky Aguila. Sinasabi ni Becky Aguila na 80% sure na ang paglipat ni Angel sa kabila. Ano ang mga maaaring dahilan na dinaanan ni Angel habang yumayabong ang kanyang career sa GMA? Ayon kay Becky, burnout ang dahilan. Sunod-sunod di umano ang serye niya sa 7. But according to GMA Entertainment Television executives, from the years 2004 to 2007, Angel starred in 4 major soaps, but also got 6 to 8 weeks vacation after each soap was wrapped. If anything at all, say GMA executives, it was her manager's scheduling of these break periods that may have caused burnout. In a statement issued last Sunday, GMA Senior Vice President for Entertainment TV, Wilma Galvante, said, "We are shocked and saddened that Angel Locsin and her manager treated us this way after all the effort we have done for them throughout the years. We took care of Angel Locsin and her career, and we made her the star that she is today. They could have shown the network more courtesy by being more truthful to us with their real intentions. Sadly, we were the last to know about their real plans. We just hope that she finds peace with her decisions. Loyalty and gratitude are not coterminous with a contract. Sa puso nang gagaling yan. Because of the manner by which she left the network, the public will have an opinion. Bagamat walang kasiguraduhan ang paglipat ni Angel, mukhang malinaw na sa isip ng publiko ang patutunguhan ng issue.
In the public eye, Angel and her manager have burned bridges with the network that nurtured and developed her at hindi bulag ang publiko sa ganyang katotohanan.